Shalom! Mishpacha! Ako si Rabbi Rich. At ngayong araw ay sisisid tayo ng malalim sa daan ng kaharian na itinuro ng ating Mesiyas na si Yeshua. Sinusuri natin ang isang mapanghamong bahagi ng Besora ayon kay Mateo. Partikular ang Kabanata 5, talata 27 at 28. Ngayon, narinig ninyong sinabi sa Torah ng ating mga ninuno, huwag kang mangangalunya. Ito ay isang malinaw at pisikal na hangganan na itinakda ni Adonai upang protektahan ang kabanalan ng pamilya. Ngunit si Yeshua na nagtuturo bilang hari na may ganap na autoridad ay pinalawak ang utos na ito. Ipinaliwanag niya na ang daan ng kaharian ay hindi lamang tungkol sa panlabas na pisikal na gawa. Ito ay tungkol sa panloob na kalagayan ng kaluluwa. Sinasabi sa atin ni Yeshua na ang sino mang tumitingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nakagawa na ng pangangalunya sa kanyang puso. Sa wikang Hebreo, ang puso, ang levi, ang sentro ng ating espiritu at pagkatao. Ang lahat sa ating buhay ay dumadaloy mula sa kung ano ang nasa malalim na bahagi ng sentrong iyon. Ang isang maruming puso ay maaaring makagawa ng mabubuting gawa paminsan-minsan. Ngunit sa kalaunan, ang kontaminasyon ng makalamang pagnanasa ay lilitaw rin. Ipinunto ni Yeshua na sa paningin ng Panginoon, ang pagnanasa ay katumbas na rin ng gawa. Mukhang imposible, hindi ba? Upang simulan ang isang mas malalim na pang-araw-araw na paglakad kasama ang Mesiyas, hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Ang dahilan kung bakit itinakda ni Yeshua ang pamantayang ito ng napakataas ay upang ipakita sa atin na hindi natin kayang makamit ang antas na ito ng katuwiran sa sarili nating kakayahan. Kailangan natin ng bagong puso. Kailangan natin ng teshuvah, ang pagtalikod sa sariling lakas at pagbalaling sa kanyang biyaya. Hinihimok niya tayong ayusin ang sanhi ng problema na walang iba kundi ang ating puso. At iyon ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sa darating na milenyong paghahari, tayo ay magiging perpekto. Magkakaroon tayo ng mga bagong katawan na wala ng epekto ng kasalanan. At ang ating focus ay magiging 100% na sa mga bagay ng Diyos. Hanggang sa panahong iyon, umaasa tayo sa Ruach HaKodesh upang bantayan ang ating mga mata at dalisayin ang ating mga iniisip. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Adonai habang nagsisikap ka para sa kapurihan sa Kanya. Magpakatatag ka dahil siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa iyo ay tatapusin ito. Samahan ninyo ako sa susunod nating pag-aaral habang ipinapatuloy natin ang sermon sa bundok.